Hindi naman ban si Apex. Ayaw lang muna siyang kausapin. Okay, guess we're doing just fine. Said I'm not yours, so I'll say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head. Apex, hindi naman pala naban sa flip top. Shernan at Husky sinabihan na madrama at iyakin si Apex sa internet. Sa paglabas ng kanta ni Apex na Tuldok, ay dito na nga nalinawan ang mga tao at taga-suporta ng flip top kung ano na nga ba ang status niya sa liga. Dahil nga, hindi na ito nabibigyan ng laban sa flip top. Nakikita naman natin siyang nakaka-attend sa mga event ng flip top kasama si Looney, pero almost 4 years na nga itong walang naging laban. Ang naging huling laban niya nga ay kay Sinyo, kung saan naging controversial naman yung mga banat niya dito. Pinunaan niya yung mga nangyayaring sugal at pustahan sa flip top at nadamay nga rin sa kanyang material si Enigma, kung saan sinabihan niya ito na walang pake at wala ng pagmamahal sa kultura ng hip-hop at battle rap. Sinyo versus Apex, pustahan na naman! Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa walang laman. Yung ganyang galawan, puro lang katangahan dahil yung sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Flip top, kayo na rin gumagawa ng sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata, masakit lang yung pagkakasabi niya. Dati, yung flip top, puro lang tunay. Yung hinahanap, puro lang husay. Ngayon parang iba na yung kulay. Wala na paki si Arik sa kultura kasi meron na siyang anak na binubuhay. Dahil sa mga linya na ito ni Apex ay makikita nga natin na hindi naging komportable si Enigma kung titignan ang kanyang reaksyon bago i-announce ang nanalo sa laban ni Apex at Sinyo. Napasagot at napareact nga agad si Enigma sa mga sinabi ni Apex. Apex first, Sinyo, magigay ulit para sa kanila pareho sa dalawang Sinyo to. Para sa akin, panalo kayong lahat para makasaksi ng mga dalawang nasa laban. At kahit anong sabihin niyo, Apex, hindi dahil sa flip top, hindi natin mapapalit ng mga ganitong klaseng laban, kaya bahala kayo dyan. Sa laban naman nila Shernan at Husky kay Cripply at Topper ay hindi nga rin ito tinigilan na punahin si Apex. Makikita nga natin base sa kanilang reaksyon at mga linya na mayroon talaga silang hinanakit sa naging pahayag ng kanta ni Apex na Tuldok. Sinabihan pa nila na madrama si Apex sa internet at hindi naman porket siya ang unang umiyak at naglabas ng saloobin sa social media ay siya na agad ang tama at dapat kampihan ng mga tao. Sa mga banat nila ay sinabi dito na hindi naman pala nakaban si Apex sa flip top, kaya nakakapunta pa rin siya sa mga event ng flip top. Pero at the same time, ayaw muna siyang kausapin ni Enigma. Hindi naman ban si Apex. Ayaw lang muna siyang kausapin. Pinalabas kasi wala sa list, it means hindi invited. Wala ka sa listahan ng guest Apex, ano ba? Pero pinilit mo pa rin yung katangahan mo. Ang flip top anniversary ay para sa kasiyahan ng lahat, hindi para sa drama mo. Tapos sulat ng kanta. Agad-agad na gumawa. Para kang batang di nakuha yung gusto tapos bigla na lang umawa. At dahil waipik yung plan A na ayusin ang relasyon, Tuldok agad yung plan B ang manira ng reputasyon. Sa kantang Tuldok ni Apex ay nag-react nga dito si Shernan at sinabi niya na yung pustahan na ginagawa nila ay tamang laro-laro lang at hindi naman ito nakakaapekto sa judging. Dahil wala namang MC ang ipagpapalit ang kanilang dignidad sa halagang 200. Presyo, 1 milyon? Yung kay Toyo, parang nag-post ata. Tapos mga horado. Bigay natin kay Apex yun. Maganda niyan, parang Apex maganda niyan. Parang, syempre, pabor sa akin yun, podcast. Tapos sasama ko yung mga tinutukoy mo. Maganda yun, open forum. Maganda yung tinutukoy mo na yun, sasama ako dyan. Kasi batik yan, kami yung pinupukol dyan 3GS, pustahan niya sila, Harlem. Tsaka marami pa nakikipagpustahan niya kahit mga audience. Maganda yan sa podcast para hindi lang yung side mo yung naririnig. Para isang buo. Kung papayag ka lang pare Apex, maganda yan isang upuan. Lagyan natin ng camera para wala na rin haka-haka. Kung papayag ka lang pare. Bigat. Nagigits ko si Apex dito yung parang kahit huwag na ang battle, ayoko lang masira yung kung anong meron tayo.
Sabagay, may kanya-kanya kasing pride yung tao eh. Kaya lang parang ang lungkot kasi sa side ni Apex na usapin mo naman ako na magsusorry lang naman ako eh. Handa ako namang harapin kung ano yung consequence. Bigat ang ina. Sa review nga ni Apex at Looney noong 2025 ay tinanong nga ni Looney kung magkakaroon nito ng laban sa paparating na Ahon 16. Sinagot naman dito ni Apex na hindi pa sila nagkakaroon ng pag-uusap ni Enigma. Kaya kung titignan natin ay after ng laban ni Apex at Sinyo, 3 years pagtapos nun ay hindi pa rin nagkakaroon ng komunikasyon si Apex at Enigma para mapag-usapan ng issue na meron sila. Hindi nila na-open up sa isa't isa yung mga possible na sama ng loob na nararamdaman ni Apex sa liga ng Flip Top. At yung feeling naman ni Enigma sa mga banat at sinabi ni Apex sa laban nila ni Sinyo after niyang madamay dito. Ano pa mga pinagagawa mo maliban dun sa dalawang kanta na yun? Babattle ka ba ulit? Hindi pa kami nakapag-usap ni Arik eh. Kailan ba yung usap na yan? Puta, lagi nila. Ano ba kayo Tsaka yung mag-uusap? bumatel, pag moment mo yun, mapapansin ba kami doon? Sana magkausap na kayo ni Arik at magkaroon na kayo ng closure. Sure. Kung sakali ba lalaban ka sa Flip Top, meron ka bang mga inaay na mga o bahala na Tingin ko game ka kung kahit sino Oo. ibigay sa'yo? Tingin ko, wala akong magagawa kung ano ibigay ni Arik talaga. Wala ako sa posisyon mag-request ng kalaban. Pero sa tingin mo, may porsyento ba na makikita ka namin sa Ahon? Hindi ko masabi talaga. Hindi ko masabi. Ito na rin siguro ang rason kung bakit hindi pinarinig ni Apex ang mga linya niya na ginamit sa laban ni Sinyo kay Looney. Sinabi nga dito ni Looney ay bawat laban ni Apex ay pinaparinig sa kanya yung mga nagawa nitong material at tinatanong kung okay ba o hindi. Pero sa laban ni Apex kay Sinyo ay hindi nga ito pinarinig kay Looney. Tinago nga ni Apex ang kanyang matinding paghahanda kay Looney dahil sa mga plano niyang gamitin yung mga linya na binanat niya kay Sinyo. Sa tingin ko din kaya hindi pinarinig ni Apex kay Looney ay may posibilidad na pigilan siya ni Looney na wag gamitin yung mga ganong angle at yung pagdamay kay Enigma. Dahil alam naman natin na close at matagal nang magkakilala si Looney at Enigma. Siguro kung pinarinig niya ito kay Looney ay possible na napigilan at nakakalaban pa rin siya sa Flip Top hanggang ngayon. Kayo mga boss, ano opinion nyo sa video na ito? Agree ba kayo sa sinabi nila Shernan at Husky na naging madrama lang si Apex kahit hindi naman talaga siya ban sa Flip Top? O tama lang din yung desisyon ni Apex na ilabas yung kantang Tuldok dahil ayaw rin naman siyang kausap ni Enigma? Comment down below lang mga boss at babasahin natin lahat ng opinion nyo para sa video na ito. Huwag nyo rin kakalimutan suportahan at mag-subscribe sa aming channel para maging updated kayo sa mga ilalabas at i-upload naming video.